Hindi bayabas? Hindi rin kamyas. Pero sa itsura at lasa, hindi raw nagkakaiba. At ang pagkain pa raw nito, nagpapabata. Ano nga bang prutas itong tinatawag na katmon? Sa farm na ito sa Tarlac, may matatagpuan daw na puno na may naggagandahan at naglalakihang bulaklak. Kung pamilyar kayo sa bulaklak na yan, malamang sanay kayong mag-ipon. Yan kasi ang bulaklak na makikita sa 25 sentimong barya. Tignan nyo na. Matapos daw magmaganda ng bulaklak ng katmon, magpapaka-healthy naman ito in the form of fruit. Maasim, hindi masyado masarap. Anong parang kamyas? Ang 38 taong gulang na laking Pampanga na si Jen, sanay na sanay daw sa pagkain ng masasarap. Siyempre Kapampangan, lumaki sa masasarap at malalasang pagkain. Sisig ang pinaka-paborito kong pagkain. Then number 2 si adobo, caldereta. Pero magmula raw noong mag-asawa at maging mother of 3, si Jen na-convert na from a sisig lover to a certified vegan. When I met him, vegan na siya. Me, I was not even vegetarian back then. Lahat ng iyapag mo sa akin, kakainin ko. Hanggang sa yun, napunta ako dito sa ganitong linya. Kaya dito raw sa bahay at farm nila, sagana mga tanim na gulay at prutas na ginagamit nila sa pagkain. Isa na dyan ang katmon. Nalaman ko yung katmon, honestly, noong 2019 din. Kasi isa ito sa mga prutas na unang-una naming tananim. Hindi ko rin alam nung kinakakain siya. Hanggang sa nag-research ako about it. Endemic o nagmula sa Pilipinas ang katmon. No wonder ang scientific name nito ay Dilenia philippinensis. Tinatawag din itong elephant apple sa Ingles. Pwede naman daw dahil ang lasa nito ay may hawig daw sa lasa ng green apple. Ito pa ang trivia. Alam niyo ba isang lugar sa bansa ang pinangalan sa prutas na ito? Sagana daw kasi ang lugar nila sa mga puno ng katmon. At ayon sa kwentong bayan nila, nung minsan ginawang tambayan ng mga lalaki ang ilalim ng puno, ilang mga Kastila ang dumating at nagtanong sa kanila ng pangalan ng lugar. Sa pag-aakalang puno ang tinutukoy nila, sinagot daw nila ito ng Katmon. Taong 1835 nang opisyal na pangalanan ang bayang ito ng Katmon, Cebu. Meron ding barangay Katmon sa Malabon. Karakal Mombalo, Kuya Kim. Hindi lang mga tao ang nahuhumaling sa prutas na ito, maging mga hayop tulad ng ibon at paniki. Puntirya ito kapag naghahanap ng makakain. Balikan natin si Jen. Hindi man daw madali ang maging vegan, malaking tulong naman na meron silang puno ng katmon para matikman pa rin niya ang mga pagkain na kasanayan na niyang kainin. Mula sa pa-steam noon, natuto na rin si Jen na maging creative sa pagluluto gamit ang mga alternative ingredients. Sa Kapampangan, gagana talaga yung creativity. Na-manage ko siyang palasahin ng sisig. Ay, ito na bunga, oh! Ngayong umaga nga, mamimitas ng katmon si Jen para ipagluto tayo ng pinagmamalaki niyang sisig. Pero vegan style at pinasarap ng katmon. Hindi pa yan ang kinakaing parte ng katmon ha. Balat pa lang yan mga kapuso. Ang laman itong nasa loob. Pag pinapapak ko to alone, asin lang na may sili. Sapat na ang napitas natin para palinamnamin ang sisig. Kaya mga sangkap ni ready na rin ni Jen. Instead of calamansi, gagamitin po natin to. Nag-blend po kami ng katmon para maging juice. Pinrito ang meat alternative na gawa sa mushroom. Sumunod ang sibuyas. Mas masarap ang sisig pag masibuyas. Nilagay ang katmon juice. Kasi katmon po, hindi siya ganyan ka-asim katulad ng calamansi actually. So that's why I put a lot of juice, katmon juice. Nilagyan ng sili at pampalasang asin. Sino mag-aakalang vegan dish ang sisig with katmon na yan? Sisig. Parang sisig siya na tuna. Maasim-asim na maalat. Sarap. Katmon pa ang pampaasim niyan, mga kapuso. Ngayon ko lang nakita ito. Hindi ko nga rin alam ang pangalan. Hindi lang kayo masosolve sa lasa dahil hitik din daw ito sa sustansya. At hindi man daw ito kilala ng maraming kabataan. Ang pagkain naman dito, nagpapabata. Mayaman po siya sa vitamin C. Meron din po siyang mga phytonutrients. Yun po yung ating kailangan para po makaiwas sa cancer at sa premature aging o yung pong hindi inaasahang pagtanda. Mayaman din po siya or mataas din po siya sa fiber katulad po ng mga prutas at gulay na nakakatulong po para sa magandang digestion. Pero tulad ng ibang prutas, masama din daw kung sobra.
Maaari po siyang kainin. Kadalasan po ginagawa siyang pangdagdag sa sabaw, bilang pangpaasim, pinakukuluan po. Maaari din po na siya ay ginagawang mga jam, jelly o yung mga candy. Ayaw lang naman po talaga natin ay yung sobrang dami. Kung gusto niya rin magpaka-healthy, nagtayo ng isang vegan hub ang mag-asawa kung saan binibenta nila ang all things vegan tulad ng harvest nila na katmon. So in my age now, almost 40, hyper. So I will take the credit as a being vegan. Kasi nga, alam ko tama yung kinakain ko. Sa panahong lahat ay moderno at marami ng pagkain na nauuso, huwag pa rin nating kalimutang maging health conscious. Isama na rin sa dieta ang mga tradisyonal nating bunga na hindi man kilala ng iba, pipitasin mo pa rin dahil hitik sa sustansya. Dami mong alam, Kuya Kim! May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.